Pero mamaya sana madilig o kaya bukas ng ano. Sana wag naman uminit. Ito na yung saging na kulay green lang. Solve siya. Yun. Uy, magandang buhay. Ang hirap gumawa ng vlog dito sa channel na to araw-araw. Wala tayong time mga ka-farmer. Napaka busy. Actually mayroon pa nga akong pupuntahan din, yung ating vermicast. Pero sabi ko doon sa kausap ko ay baka ipalalamove po na lang po yung worms, yung vermiworm, kasi tawag dito, yung bed ready na. Ngayon yung vermicast baka to follow na lang, kasi kailangan ko pa po ng marami-rami kagaya po nito. Maglalagay po tayo. So ayan, dito po tayo. Ang ganda ng mga talbos na pula, oh. Nadidilig na po kasi to part na to. Thankful dahil busy po mga ka-farmer ang ating kainan. At tayo po ay patawid na ng March. Akala ko maapektuhan tayo ng January February syndrome. Alam nyo, pag ang business, lahat po ng business on average, pag kinuha nyo po yung average, kung ang December ay malakas, pag pumalo po ng January February, bababa talaga. Pero kami, I think nahit pa namin yung pinaka highest sales namin January pa February din, no? So very good tayo. Ayan, so ikot-ikot lang po tayo. Tingnan natin yung mga bagong tanim na nadilig naman po ito. Pero mamaya sana madilig o kaya bukas ng ano. Sana wag naman uminit. Ito na yung saging na kulay green lang, na hindi nagdidilaw halos. Didilaw konti lang pero green pa, hinog na. Yan, laki na, no? So, ayan. May saba tayo. Wow. Ito, dapat nahukayan sana to. Tapos may perfect na, kahit ganyan lang po. Kung tatanim kayo ng sili o kaya mga maliliit lang naman na halaman like talong mga ka-farmer, hindi namin nagawa, pero maganda sana kung magagawa po ninyo. Like kagaya po nito, ang soil po natin ay galing lang sa tambak. Ito po ay nasa ilalim lang, hindi po ito topsoil. So pag hindi topsoil, tandaan po ninyo, wala yung baong nutrients gaano. So ang magiging problema niyan, hindi gaano aasenso inyong halaman. Magre-rely po yan sa inputs na ibibigay nyo. Pwede nyo diligan yan na halos araw-araw ng fish amino, yung mga ginagawa po ng mga organic fertilizer o vermity na tinatawag, pwede. So ang pinaka the best, hukay po kayo ng mga kung kaya po ninyo ng mga mga 6 inches lang, pwede na to start. Yan, hukay po kayo, tanggalin ninyo yung lupang yan, ilagay po ninyo yung mixture ninyo na may, sabihin mo, dried carabao manure, vermicast, tapos may kaunting tawag dito yung carbonized rice hull. Pero may bago po ako natutunan ngayon, yung carbonized rice hull po, wag nyo basta-basta ihahalo. Maganda sana ma-activate nyo. Ibig sabihin ng activation po, ibababad nyo siya. Bahala ko nga dito Actually maganda sana yon, yung mga naabili ko na purong halos tawag yung halos purong carbonized rice hull. Inuling po na ipa ng palay, sa madaling salita. Pwede ko po siyang ibabad sana dito sa fish pan, kasi itong fish pan napakaraming nutrients nito. So ang uling po ang ipa na basta inuling yung carbonized matter, yun po nagsisilbing sponge daw. Sinisip-sip niya yung mga nutrients na nasa paligid niya sa tubig na makukuha niya, no? Bababad mo, or kung nasa lupa naman, pag nagdidilig ka, tapos yung nutrients ng lupa, sisip-sipin niya yun.
Ngayon, pag napuno na siya, parang sponge nga daw. Pag napuno na, pag punong-puno na siya, isusuka niya yon. Ganun pala ang nangyayari. So mas maganda bago nyo po ihalo sa lupa is i-activate nyo muna, ibabad nyo muna sila sa separate na container o malaking drum, or much better kung maibababad po ninyo sa may bandang kagaya nito to, fish pond. Tapos may mga manure ka dyan, masisipsip niya po ng masisipsip yon, and eventually pag inhalo nyo na sa lupa, ibubuga niya naman yun, may masisipsip po yung halaman ninyo. Kabaliktaran naman po pag ininagay nyo hindi naka-activate, sisipsipin naman niya yung kaagaw naman ng halaman ninyo. Tapos matagal pa bago nyo mapakinabangan, kasi hintayin nyo munang mapuno, hintayin nyo munang ang tawag dito, sumuka yung yung rice hull. So yun po yung kaibahan. Ganda rin so talagang nasa passion mo talaga kung yung ayan po, namulaklak yung avocado natin wala na yan farmer, wala na yan, wag na po nating paghinayangan yan. Eto na tayo nakafocus. Ayan, may mga Carabao manure yan, pinalagyan ko kay Kongkong. At pag dinidilig-dilig yan, ganda. Ayan, tapos ito na yung mga saging natin, ganda. Ito wala pang puso, pero magpupuso na din po yan. Ayun, isa meron na yon. Kukuha tayo, magpapakuha pala ako, kagaya po nito. So sobra na yan, pwede tayo magpakuha ng isang saha dyan, ililipat natin doon. Yung mga pangit po doon na pag nalinis na, doon sa mga gilid may mga saging pa tayo doon, kaya hindi tayo mawawalan na. Lalo na't si Kongkong halos pinafa full time ko na rin po sa pagtatanim-tanim. Kahit yung channel niya po ay radio station niya is naandoon sa naka Sunday Classic Slow Rock. Ayun, okay lang naman yun. 1, 2, so ayan po. Actually nagdadaldal ako ngayon dahil charge ko pa yung aking sprayer. Tayo mag-i-spray po dito sa ating mga gulay at orchids, dahil hindi ko po na-sprayhan yan kagabi dahil ginabi na po kami ng uwi. Dahil yung sapatos na bilhin namin kay Chichi, nawa naman ako. It's our fault, sorry naman, kasi si Chichi hindi siya may daingin na bata. Yan, hindi po yan maarte sa damit, hindi yan maarte sa sapatos, kasi kung tutuusin grade 2 maarte na diba, na yan, papayaw ko yan, gusto ko yung ganito ganyan. Hindi siya kung anong ibigay ng mama niya yon. Ngayon nasira na po yung sapatos niya, pumutok na yung gilid, tanggal yung tahi. So nung Thursday nag rubber shoes na lang siya, kasi wala na pong kasya sa sapatos niya. Yung boots niya hindi na rin kasya, size 31. So sabi ko kay Bebe, mga ting 32 is okay, kasi 33 baka masyado bumili kami, hindi kasya. Ngayon sabi ko, ang laki pala ng tinitiis ng bata. Pagdating namin sa SM, tamang-tama, maaga po siyang lumabas kahapon. Sinukat namin, 34 ang kasya sa kanya. So sabi ko, malapad kasi yung paa niya kahit naman nakasapatos po palagi, pero yung buka ba ng paa iba, kaya naawa naman ako. Sabi ko, Bebe, laki pala ng tinitiis ng anak natin. Hindi naman nagsasalita ng mama, ang sikip na ng sapatos ko. So ayun, niya na rin ginamit yun, magto 2 years na. Magto 2 years na rin. Binili ko ng Rusty Lopez Kids, matibay yung Rusty Lopez. Sabi ko, Bebe, dapat may allowance yan, kasi yung sapatos na yan lalakihan na ng paa niya, hindi pa yan masisira sa tibay ng Rusty Lopez, diba? Alam naman yan mga nanonood siguro kung gaano katibay ang Rusty Lopez. Parang yan po ay parang Mac Gym na belt. Alam niya ng mga nanonood na nakakaalam po ng Mac Gym. So ayan, yung mga nyug natin doon maganda din, ang dami ko pang plano, kaya lang ang hirap mag-execute. We have only 24 hours in a day, and you have to sleep for let's say 10 hours, diba?
And then may mga extracurricular ka pa na gagawin. So ilang oras na lang ang matitira sa'yo. Kaya talaga tama ang kasabihan, hindi sapat ang sipag, kailangan ng diskarte. Yun po. So kailangan natin diskartehan yun. Kailangan natin gumamit ng tao talaga. Ay, yan. Di pa rin po nag-aano si Nandok May, oh. Pero baka gulatin tayo nito. Bubulaklak po ito. I can feel it. I can feel it. Mamumulaklak. Kaya lang inatake din po siya ng yung nang bubutas na lecheng lintik na insektong yon. Yan, oh, yung mga nag brown brown po na yung mga binubutas niya. Para siyang beetle na ano, yung mga young shoots tinitira niya. Yan. Tapos yung avocado natin, ito kapon pinakita ko. Laki na rin yan. Oh. Tingnan niyo yung rambutan dito, halos hindi gumaganda. Pero hindi tayo susuko. Ayan. Wow. Ganda ng ano. Pinutol ko na yan dito. Ngayon magti-trim ulit tayo. Kasi bala kong ano yan. Ito yung sa baba lang tayo kukuha. Ayaw ko pong pataasin to. At hindi pa din natin alam kung anong magbubunga ba to. Tingnan niyo po, ito po ay pasanga. Mag-ingat po tayo sa ating mga bibilhin na malalaki na sinasabi grafted. Kasi normally po, pag grafted talaga ang binili ninyo. Hindi po ako naninira wala tayong sinisiraan. Sinishare ko lang po sa inyo yung aking natututunan at nadidiscover. Pag sinabi nilang bonsai, ayaw nilang sabihin na hindi grafted yan. O tingnan nyo po itong bonsai chico namin. Tingnan nyo po itong aming bonsai mangga. Nakadram lang. Yun po ay air layered. Ibig sabihin pinaugat lang po yun sa sanga. Kinuha lang yun, binalot, binalatan, hindi hinintay na mag-ugat. Nung marami ng ugat pinutol, inilagay sa drum. Yun po yung air layered. Ang disadvantage nga noon, lagi ko pong sinasabi, wala po yung primary roots. Mahina ang ugat niya. Pero mabubuhay. Mabubuhay. Wala mo pa tayong problema. Pero mas maganda talaga ang grafted. Bakit ang grafted? Para siyang puno talaga. Dahil yun po ay puno talaga from buto, dinugtungan lang. Ito, kagaya po nito, itsura pa lang. 'Di ba? Sanga lang yan na malaki na pinaugat din po. Kaya wala siyang dugtungan. Oh. Ngayon ang ginagawa ng iba, tinatalian. Tatalian nila. Tapos parang mangyayari, parang magkakaroon ng bukol-bukol na sasabihin sa inyo. O yan po grafted, yan dugtong. Pero tandaan po ninyo, ang dugtong ay hindi pantay. Ang dugtong ay V. V. Makikita po ninyo yung ganon. Ayan. Yung mga avocado doon, puro air layered po yun. Yung naando na nakikita natin na binenta nilang tigwa 1.5 din ang kuha ko. 1,000 lang binigay sa akin ni tita. Pero yun ay air layered bonsai na tinatawag nila. So iba po yung grafted. Yung grafted talaga may kagaya ng mga binili kong has. Yung lahat po na has na binili ko, lahat po yun grafted. Yung mga langka grafted din. Yun po yung kaibahan. So mga bibili ng seedlings, doon na po kayo sa grafted ang may ko. Kahit medyo maliit, okay lang, tiyagain po ninyo. Mabilis lang naman lumaki yan. Mabilis lang po yan yayabong. Kesa po sa air layered, para mas lamang kayo. So ayan, siguro naman nakapag-charge na yung aking nakapag-charge na po yung aking sprayer. Ito yung sinasabi ko sa inyo na apat pala yung buungan ng aking kiyat magkakaalaman. Kiyat didiligin ko pala yung naandun sa kailangan din ang Carabao manure nun. Ito wala pa pong bunga. Basa pa naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangang i-activate. Huwag po kayong maghahalo nang hindi na-activate kasi hihina po lalo ang inyong lupa. So mas maganda ibabad nyo muna, let's say
Kumuha kayo ng Carabao manure, ilagay nyo po sa container. Yung mga banana peel, ibabad nyo sa tubig, and then kasama po nito. Hayaan nyo lang ng 1 linggo para masipsip nya yung nutrients bago nyo po ihalo sa lupa ninyo. Tingnan nyo, lumalaki naman. Actually, maano na siya. 4 pala siya, para ng kalamansi. Ayan o. Pero iba po yan, tingnan nyo naman ang hugis. Hindi po kalamansi na eh. Baka isipin ng iba kalamansi. Hindi po, iba po ang hugis ng kalamansi. At sa dahon pa lang alam mo na. Ayun yung isa oh, lumitaw. So hinintay natin magsanga. Sana magsanga. O yan, karga na tayo. Parang mahina pa ang charge ha, pero mag-iisang oras na to. Nag-almusal na muna ako. Dito na ako nag-almusal dahil nakita ko yung sinangag ni Papayam na maraming tutong na bawang eh. Sabi ko, kumuha na lang po ako ng kaunting 1 pirasong itlog na maalat. Nakalahati ko lang. At fight na. Sabi ng mga Bicolano, fight ng kain. Ayan. Talaga ating mga orchids kailangan din po itong bigyang pansin, lalo na po sa tag-ulan ay tag-init. Paano kaya? Di po ko nila kaya ang init talaga. Kailangan talaga shaded talaga. Pag mag-ano po kayo, ayusin nyo muna yung inyong akala ko okay na tong aking pero pag nasisilip ho ng araw, talaga naman tingnan nyo, medyo araw-araw naman yan, ini-sprayhan, dilig. Talagang ang gusto nila ay ano lang. Kaya pala yung mga nursery gaganda eh, yung ating mga pero ito okay naman oh, tingnan nyo, gaganda naman sila. Babies yan eh, baby pa. Tinutulak nung malakas na hangin nung ano. Mamaya mga halaman naman natin. Ang bilis ng speedy na radish. Grabe, bilis. Ayan na oh. Spray tayo. Namulaklak yung isang avocado dun oh. Pakita ko po may bulaklak. Mukhang tayo po ay jajakpat sa zucchini. Shout out kay Maynard na ating kaibigang nagdala nito. Ang tataba brother oh, tingnan mo naman. Medyo maputik-putik yan, alam nyo kung bakit. Yan po ay dinilig ko ng cultivation at dilig at the same time. Ginawa kong yung palibot niya, yung malakas na tubig. Inisprayhan ko. Kaya ganun. Ito, pinamimigay ko na nga ito pagka may mga gustong manghingi, mag-harvest, para next week mapalitan na po natin to. Ayan. Magdidilig pa pala ako. Hindi ko po alam kung mag-i-sprout itong ating mga mustasang tinanim din. Hopefully sprayhan natin ng konti yung lupa para meron siyang baong sustansya, fish amino. Yan. Ay, yan lang po ang masayang buhay. Appreciation of what you have, diba? Para maging masaya ang buhay, appreciate lang natin kung anong meron tayo. But keep in mind, hindi pwedeng tatamad-tamad. Magsipag ka pa rin, kapatid. Siyempre, magkakalimutan na tumawag at magpasalamat sa dakilang may lalang. Yun ang pinaka-importante. So ito, nabitin to nung isang araw, hindi ko na-sprayan to dahil nadali yung ano, na battery empty. O ngayon, solve siya. Yun.
Pakita ko yung avocado ko na mulaklak. Kalokohan. I'm not, hindi naman tayo excited kasi maliit siya maliit pa. Hindi ko alam kung mabubuo yun o, diba? Pero nakakatuwa kasi nga, ito po ay air layered din. Bonsai na tinatawag. Hindi po yan, hindi po grafted. Kaya nagbulaklak siya. Kasi bulaklakan na po ng avocado ngayon Yung iba nga may mga avocado na po yung iba may sa palengke galing na po ata ng Davao yun sa ibang lugar. Pero dito sa amin bulaklakan pa lang. Sa Ilocos daw namumulaklak pa lang yung masarap na avocado ni Nathan. Mahirap maghanap ng masarap na avocado. Lalo na kung galing po sa buto. Bulaklak siya. Ibig sabihin masaya. Uy, wala na. Wala na. May yola. Nakita ko lang yung bulaklak. Magdidilig pa po ako. Kita ko ha. Yan bulaklak. Ay, ito yung sinasabi ko na kailangan pag nalinis yung mga payat na latundan na pinagtatanim ni Kongkong tanggalin, palitan po ng matataba. Pero ito okay na yan, mga matataba. Ito kailangan malinis. Tignan nyo, natumba. Payat din yung tumba, may bunga siya, natumba. Ay, ayan. So okay na tayo at kahit pa paano makapag-relax na. Nagparonda ako ng mga kalapati ko. Pero mamaya na ako magpapakain. Ang bilisan lang. Ayan. Yung has avocado natin. Tingnan nyo yung rambutan. Sobrang init. Hindi ko alam kung naggaganito talaga. Kasi nga sabi ko hindi po ako sa rambutan ngayon. Kaya may tanim ako tayo sa puro lilim. Karamihan. Kasi talagang alam ko ayaw niya talaga ng nag-iisa. Pero hopefully baka ganun talaga siya, naglalagas. Tapos magpapalit po ng bagong dahon. Kasi hindi naman po yan nagkukulang sa patubig. Pero mukhang maglalabas. Ayan baka bulaklak na. Ayan. Pero alam ko ang bulaklak na ito sa dulo. Baka magsasanga po na maglalabas ng mga bagong sa dahon. So let's see. Basta wag lang magbibitaw. Lagi naman po yan may Carabao manure. At ito naman si Has. So, kailangan mapatay din kukuha ng sustansya ito kaya gusto ko mamatay itong mulberry na ito. Itong mulberry natin na malaki daw ang bunga ay hindi pa namumunga. Kalbuhin ko kaya, maliit pa kasi. Pero mamumunga na to. Mamumunga na yan. Pwedeng i-trim. Shoutout pala kay Brother Froilan Halili. Sinunod niya yung payo ko na ipa-stamp niya na lang yung kanyang kasi ano bang inaano niya? Ano ba kasi ang tinanong niya? Brother, may alam ka bang hindi tiles yung flooring. Sabi ko, tol, ayaw mong ipa-stamp grid na lang yung stamping ka ako, mas magandang tingnan. So ayun, nakita ko pinost ng Shaka Farm, nagpa-stamp na siya dun sa flooring. Ganda, ganda, congrats brother. Ayan, so ayan, marami pong salamat. At ako'y pupunta na po sa aking ngayon po ay Lechon House. At mukhang busy po kami dahil meron daw na 40 packs, 17 packs, 16 packs at pack na pack, unipack. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.